Good morning po sa ating lahat. Muli ay handa na pa tayong mapagpala ng salita ng Diyos? Amen. Muli, no? Ang salita ng Diyos ay pagpapala sa ating buhay. Pangalawa, handa na rin po ba tayong magpabago sa Panginoon? Humina ng konti. Ayan. So, alam nyo, ang pagbabago ng Panginoon ay sa ikabubuti rin natin. Habang tayo ay nababago, mas lalo napapagpala tayo ng Panginoon. Amen? Ang ating pong pag-aaralan ngayon, pinamagat ako po itong makadiyos na kaisipan. Makadiyos na kaisipan. Ang isa po na bahagi ng ating buhay na nais ng Panginoon na mabago ay ang ating mga kaisipan. At itong kaisipan na ito ay maging makadiyos na kaisipan o magkaroon tayo ng tamang kaisipan sa paningin ng Panginoon. Bakit po nais ng Diyos na itong area na ito ng buhay natin ay mabago niya? Unang-una po, tayo po ay isinilang at lumaki sa mundong ito. Kaya po tayo ay masasabing meron po tayong tinatawag na makamundong pag-iisip. No? At dahil na dito tayo sa mundong ito, nakakaranas tayo ng tinatawag na nagkakaroon tayo ng mga maling pag-iisip, masamang pag-iisip, pangit, negatibong pag-iisip, mga kapatid. At dahil dito, no, talagang ito yung ninanais ng Panginoon na talagang makita natin na ang Diyos ay may kaloobang maganda patungkol sa ating mga pag-iisip. Pangalawa, meron po tayong kaaway. Walang iba kundi si Satanas. Si Satanas po ang pinanggagalingan ng hindi magaganda. Si Satanas po yung naglalagay ng hindi magaganda sa kaisipan natin. No? Na gusto niya na paniwalaan natin. Gusto niya na tayo ay maniwala na totoo yung kanyang mga pinapayo, no, sa atin. Hindi po, mga kapatid. Kasi ang sabi po sa John chapter 8 verse 44, likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Gusto niya yung mga kasinungalingan yan ang itanim sa ating isipan. Lalong-lalo na, mga kapatid, sa panahon na meron tayong pinagdadaanan, sa panahon na may mga problema tayo, napakahalaga kung ano ang iniisip natin sa panahon ng mga problema. Dahil ito pong text na babasahin ko sa inyo ay ano po ang background nito. Ito po ay sa Pilipos. Ang Pilipos po, doon po sa Pilipos chapter 1 verse 30, background lang po ito. Sinabi roon na ang Pilipos ay dumaraan sa matinding sitwasyon. Kaya nga po, ang isa sa ipinayo ni Paul sa iglesia sa taga-Pilipos ay kung paano haharapin ang mga problema unang-una sa pamamagitan ng ating kaisipan, mga kapatid. Napakalaki ng role ng ating kaisipan kapag dumadating tayo sa mga problema, mga kapatid. Kaya po, napakalaga na ito po ay ating pong mapag-aralan, no, sa umagang ito. So, kaya po ang tanong ko sa umagang ito, paano nais ng Diyos mag-isip tayo sa panahon ng mga problema at pagsubok ng buhay? Yan po yung pag-aaralan natin. Ang ating pong text ay nasa Pilipos chapter 4 verse 8. Saglit po tayong tumayo at basahin po natin ang sama-sama ang salita po ng Diyos. Sabi po diyan, bukod diyan, mga kapatid,
Lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Saglit po tayo manalangin. Father God, muli po kami lumalapit ng may pagpapasalamat. Dahil kayo ang Diyos na nakakakita. Hindi man kami nagsasalita. Alam mo ang mga pinagdadaanan namin. Alam mo ang mga laban na meron po kami. At sa umagang ito, meron kang isang mahalagang bagay na nais ituro sa amin. Lord, ang aming dalangin, tulungan mo kami ng makapangyari mong Espiritu na aming makita, maunawaan, maintindihan, Panginoon. O Diyos, ang ituturo mo sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming makapokus sa umagang ito sa pakikinig na iyong salita. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So dito po ay makikita natin ang payo ng salita ng Diyos. Kung paano nais ng Diyos mag-isip tayo. Paano tayo magre-respond sa mga sitwasyong nakikita, naririnig natin, nadadama sa pamamagitan ng pag-iisip natin. Mga kapatid, napakalaga kasi pag tayo ay ang isip natin natalo, apektado po lahat tayo, mga kapatid. Ang ating sarili, ang lahat ng ginagawa natin. No? Kaya, unang-una, dito po sa verse na ito, ulitin ko, sabi ko, sa panahon ng mga problema, no? Paano tayo nais ng Panginoon na mag-isip sa panahon ng mga problema? Number 1, nakita ko rito, isa-isip ang mabuting bagay. Number 1 po, isa-isip ang mabuting bagay. Kapatid, ano ang pinagdadaanan mong problema ngayon? Ano ang nasa kaisipan mo ngayon? Negatibo ba? Haka-haka? Masama? Pangit? Ang iniisip mo ngayon sa mga pinagdadaanan mo? Mga kapatid, ulitin ko, ito ang mga bagay na nais na ilagay ng kaaway sa atin. Ito ang isang pagkakataon na hinihintay ng kaaway. Kapag dumadating tayo sa mga sitwasyon ng buhay, ano ang gagawin niya? Siya ay maglalagay sa mga kaisipan natin ng mga kasinungalingan. Ng mga hindi totoo, mga kapatid. Di ba, kung maalala nyo sa Genesis, yan po ang ginawa. Ginawa ni Satanas kay Eva at kay Adan. Nagsabi siya ng isang kasinungalingan na napaniwalaan po. At dahil doon, ano ang nangyari, mga kapatid? Nagbago po ang lahat. So mga kapatid, nais ng Panginoon na sa area na ito ay magkaroon tayo ng karunungan at magkaroon tayo ng tamang laban, lalo na sa ating pag-iisip, mga kapatid. So ito yung ginagawa ng kaaway. Naglalagay siya ng mga kasinungalingan. Naglalagay siya ng mga negatibo. Naglalagay siya ng pangit na gusto niya na paniwalaan natin. Di ba? Pag pinaniwalaan natin, di ba? Talaga may nararamdaman tayo. Meron nga, no? Pag pumunta ka sa doktor, meron ka tinatawag na stress ka. Alam mo, bakit ka na-stress? Sabihin ng doktor, naku, nag-iisip ka ng di maganda. So mga kapatid, napakahalaga po na ito ay ating maintindihan. Ano po ang sabi sa John 10:10? Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Meron pong 3 bagay na nais ng dyablo ni Satanas na gawin sa kaisipan natin. Una, mga kapatid, gusto niyang nakawin ang kapayapaan natin. Gusto niyang nakawin ang kapayapaan natin.
gusto niyang patayin ang pag-asa natin. Pangatlo, gusto niyang wasakin ang pananampalataya natin. Kaya siya naglalagay ng mga hindi magaganda sa isip natin. Kasi ito ang gusto niyang mangyari sa atin. Tanggalin niya ang kapayapaan na meron tayo sa Panginoon. Mga kapatid, tanggalin niya yung pag-asa na meron tayo sa Panginoon. Tanggalin niya yung pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Yan yung ginagawa ng kaaway. Kapag hindi tayo naging aware na kung ano-ano lang yung tinatanggap natin sa isip natin, kapag dumadating tayo sa mga sitwasyon. Pag may mga sitwasyon na tayo, tatanggap pa tayo ng hindi maganda, ano nangyayari? Parang nagkakadoble, lalong bumibigat ang mga sitwasyon. Mga kapatid, ang isipan ay isang pintuan sa ating buhay. Pintuan na dapat natin bantayan. Bantayan kung ano ang papasok dito sa isipan natin. Napakahalaga, mga kapatid. Yung ating pag-iisip ay nababantayan natin kung ano ang pumapasok dito. Dapat alam natin kung ito ba ay galing sa Diyos o hindi, mga kapatid. So, kitang-kita natin. Pag yung mga pumapasok sa kaisipan natin, nawawalan tayo ng kapayapaan, hindi na po galing sa Panginoon yan. Kapag yung iniisip natin, nawawalan tayo ng pag-asa, hindi na po galing yan sa Panginoon. Kapag ang pumapasok sa isipan natin, nawawasak, humihina ang pananampalataya natin, hindi yan galing sa Panginoon, mga kapatid. Yan ay gawa ng kaaway. Kaaway na hindi nakikita pero aktibong gumagawa kahit sa panahon natin ngayon. Ang isa sa aktibong ginagawa ng dyablo sa kaisipan natin, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ito ay ating maintindihan. Ano ba ang sabi sa Santiago chapter 1 verse 17? Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos, na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang mga anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi magbabago. So ano po ang ibig sabihin na ito, mga kapatid? Ang Diyos ang nagbibigay ng mabuti at tamang pag-iisip. Mga payo na gusto niyang ilagay, ipaalala sa atin sa pamamagitan ng pag-iisip, mga kapatid. Nais niya na ang mabuti at tamang pag-iisip ang isaisip natin sa panahon na meron po tayong mga pinagdadaanan. So ano ang iniisip mo sa sitwasyon na meron ka, mga kapatid? Ito ba ay nagpapalakas yung iniisip mo ngayon? Na-encourage ka ba? O nanghihina ka? Aba, maging maingat tayo. Kasi ang Diyos, lagi siya yung nagbibigay ng kalakasan. Siya yung lagi nagbibigay ng pag-asa. Pero kapag ang mga pumapasok sa isip natin ay nakakapanghina, nakakawala ng pag-asa, kapayapaan, maging aware na po tayo. Gumagawa po ang kaaway, mga kapatid. May ginagawa po ang kaaway sa atin. Pangalawa, ano po yung sinasabi rito? Ang sabi po, una, lagi niyong isaisip ang bagay na mabuti. Pangalawa, kapuri-puri. Isaisip ang kapuri-puring bagay. Isaisip ang kapuri-puring bagay, pangalawa. Meron pong nag-illustrate po, no? Halimbawa, meron pong isang malaking typewriting. Isang malaking typewriting. At doon sa typewriting na malaking puti, ay tinuldukan ng isang tuldok na itim. Ngayon, nagtanong siya, ano ang nakikita nyo? Sabi ng isa, yung pong tuldok na itim. Yung pong tuldok na itim. Hindi niya nakita yung malaking puti. Nakita niya yung
tuldok na itim, mga kapatid. So ano po yung gusto kong sabihin dito, mga kapatid? Sa mga sitwasyon na meron tayo, para bang ang napopokus natin ay yung mga pangit. Yung pangit ang nakikita natin. Hindi natin nakikita yung malaking bagay na mabuti sa harapan natin. Bakit? Kasi pag ikaw ay nag-focus doon sa problema, nag-focus ka sa sitwasyon, mga kapatid, yung malaking maganda ang makikita mo ay pangit, mga kapatid. So ano po ang nais ng Panginoon sa atin sa bagay na ito? Mga kapatid, ano ang pwede nating isipin? Ano ang pwede nating ipagpasalamat sa Diyos sa ating mga problema? Diba? Pag problema, parang parang kinulong ka. Para bang wala kang makitang maganda. Puro pangit. Bakit? Kasi nakapokus ka doon sa problema. Hindi mo nakikita yung mga bagay na meron sa iyo. No? Ano po ang sabi sa Thessalonica chapter 5 verse 18? At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak ni Kristo Jesus. By faith, mga kapatid, kailangan gamitin natin yung pananampalataya natin. Dapat tumingin tayo doon sa bagay na sinasabi ng Panginoon na hindi nakikita ng ating literal na mata. At hindi doon sa mga bagay na nakikita ng natural na mata natin. Naririnig natin. Minsan ito ang focus natin. Yung nakikita, yung naririnig natin na pangit, yung nararamdaman natin. At dahil doon, yun ang nagiging paniniwala natin. Pero sabi ng salita ng Diyos, magpasalamat kayo sa kahit ano. Sa kahit anong nangyayari. Yung isang kapatid ko, nakausap ko si Kuya Rico, no, isang araw, no? Kasi noon, meron kasi akong pinagawa sa kanya. Sabi niya, Tuy, pagod na pagod ako ngayon. Sabi ko, bakit? Aba, sunod-sunod yung trabaho dumating sa akin. Sunod-sunod yung tawag. Sabi niya, noon, natatandaan ko, talagang walang dumadating. Ngayon, panay-panay ang tawag sa kanya. No, kaya trabaho niya, ang dami. At dahil doon, sabi niya, talagang pagod na pagod ako. Sabi niya. Aba, sabi ko sa kanya, aba, kahit pagod na pagod ka, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kasi, maganda naman yung pagod mo. Bakit? Di ba? Napapagod ka, pero kumikita ka. Sabi ko, alam mo, ang napakahirap kapag nawalan tayo ng pera. Ang napakahirap na bagay, di ba? Ang hirap ang mawalan ka ng pera. Pero ikaw, napapagod ka, nahihirapan ka, pero may pera ka. Magpasalamat ka sa Panginoon. Dapat tayo ganoon din. Kasi, sabi roon, kasi naki-Kristo tayo. Naki-Kristo ka. Ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Oo, hindi tayo exempted sa mga nangyayari sa mundong ito. Hindi tayo makakaiwas. Pero wag mong kalimutan, ang buhay mo, ang buhay ko, hawak ng Diyos. Kaya nga sabi na, magpasalamat tayo. Magpasalamat pa rin tayo sa anumang mga dumadaan sa atin. Gaano mang kabigat yan. Kaya nga, by faith, mga kapatid. Sabi sa Romans chapter 8, verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ay sa Kanyang layunin. No? Sabi, alam natin sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Ano yung sa lahat ng bagay? Sa maganda man o sa pangit. Ang Diyos, kahit kailan, hindi nawawala. Panginoon, hindi nawawala. Ang Diyos ay laging naroroon.
sa mabuti at sa masama, ang Diyos ay may magagawa. Sa mabuti at sa masama, ang Diyos ay laging may magagawa, mga kapatid. Sabi, ang Diyos ay at work. Hindi porkit meron tayong nadaanan, wala ang Diyos. Hindi. Bagamat talagang may mga times, hindi natin maintindihan. May mga tanong tayo sa puso natin. Bakit? Bakit? Pero yan ang pagkakataon na gustong makita ng Diyos sa kabila na hindi maabot ng isip mo ang mga nangyayari. Andoon, pinaiiral mo sa buhay mo ang tinatawag na pananampalataya sa Diyos. Alam nyo, yan lang ang isang bagay na gustong makita ng Panginoon sa atin. Tandaan natin, anuman ang mga nangyayari sa buhay natin, ang isang bagay na gustong makita ng Diyos sa atin, na tayo nananatili, yung ating pananampalataya. May pagsubok yung ating pananampalataya. Kaya nga, dapat tumayo tayo sa ating pananampalataya. Panghawakan natin yung pananampalataya natin, mga kapatid. Tingnan natin yung buhay ni Job. Sa Job chapter 1, verse 20 to 22. Meron pa bang tatalo sa hirap na nangyari kay Job? Sino po ang nakakaalam ng buhay ni Job? Nabasa niyo na ba ang buhay ni Job? Grabe po, mga kapatid. No? Ang sabi rito, nangyari na yung mga matitinding problema. Sabi rito, ano po ang respond ni Job? Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya, pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalam hati. Mga kapatid, normal lang. Normal na sa mga sitwasyon pinagdadaanan natin, maaring maiyak tayo, malungkot tayo, pero saglit lang. Hindi tayo mananatili doon. Kasi si Job, hindi nanatili. Normal sa kanya. May nangyaring mabigat sa kanya. Pero ang sabi rito, sa kanyang damit, dahil sa pagdadalamhati, pagkatapos, sabi roon, ano po ang sabi roon? Inahita niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para ano? Para magreklamo? Para questionin ng Diyos? Hindi. Ang sabi diyan, para sumamba sa Panginoon. Verse 21. Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala, mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. 22. Purihin ang Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Verse 22, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Bakit? Ano ba ang kwento niyan? Isang araw, si Satanas ay humarap sa Diyos. Sabi ng Diyos, alam niyo, sabi ng Diyos, kilala mo ba yung si Job? Alam mo yung si Job, tuwan-tuwa ako dyan. Alam niyo, nakikita ko, alam nyo, pag tayo yung tama yung buhay natin sa Panginoon, talagang tuwan-tuwa ang Panginoon. Pinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Kita mo yung buhay ng anak ko to? Kakita mo. Siya ay matuwid na namumuhay. Ang sabi naman ni Satanas, kaya naman yan sumusunod sa iyo, pinagpapala mo siya. Subukan mong alisin ang lahat ng bagay na yan, kundi sumpain ka niya. Alam mo, sabi ng Panginoon, sige, pero wag mo lang siyang sasaktan, wag mo siyang papatayin. After noon, mga kapatid, unang ginawa ni Satanas, yung kanyang mga hayop. Yung mga hayop na yon, merong tinamaan ng kidlat o merong apoy na doon sa hayop. Meron naman na ninakaw, no? Yung mga alaga niya at pati yung mga alipin niya ay pinatay. Ay yung kahululihan, yung kanyang mga anak ay sama-samang nagkakasayahan nang biglang mayroong malakas na hangin at yung mga anak niya ay nadaganan. At namatay na lahat yung anak niya, mga kapatid. At alam nyo, yung masamang balitang dumating sa kanya, sunod-sunod.
Hindi pa natatapos yung isang magkwento. May tumatakbo na naman na alipin niya. Panginoon, Panginoon, may nangyari po sa inyong mga baka, may nangyari sa tupa. Ang kahululian, Panginoon, may nangyari po sa inyong mga anak. Kaya anong sabi ni Job? Ano nangyari? Si Job, ano siya? Di ba? Pero ano ang respond ni Job? Nanatili siya na nanampalataya, nanatili siya na nagpahayag ng hindi niya in-entertain ang anumang bagay sa isip niya. Kundi pinuri niya. So, pwede pala mga kapatid. Pwede tayong magpasalamat sa Panginoon. Meron tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa anumang mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Pangatlo, ang sabi roon, isa-isip ang mga totoong bagay. Sumunod doon, kapuri-puri, mga bagay na totoo. Pangatlo na dapat na isa-isip natin ang mga totoong bagay. Totoo. Hindi haka-haka. Hindi kung saan lang dapat pinag-iisipan natin. Ito ba? Tama ba to? Totoong bagay, mga kapatid. Ano ba ang totoo? Ano ba ang totoo? Siyempre, sabi sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan. Mga kapatid, ano ang sinasabi rito? Sa pinagdadaanan natin mga sitwasyon, ano yung dapat natin isipin, mga kapatid? Isa-isip, paniwalaan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Jesus at ang salita ay iisa. Ano ang binubulay natin sa panahon na meron tayong pinagdadaanan? Pagpangit, pangit din ang resulta niyan, mga kapatid. Wala po rito, hindi ko po nailagay. Sasabi sa John 8:32. Ang katotohanan, pag nalaman natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya napakahalaga na totoo yung ating ipapasok sa isip natin. Bakit? Pag totoo, lalaya tayo. Saan? Sa mga kasinungalingan ng kaaway na inilalagay niya sa isip natin. Kaya napakahalaga na kung meron tayong pinagdadaanan, pumunta tayo sa salita ng Diyos. Pumunta tayo sa salita ng Diyos. At ito yung ating bulayin. Ito yung ating paniwalaan. Bakit? Ang sabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, ang sabi sa Deuteronomy 32 verse 4, siya ang bato na kanlungan. Matuwid ang lahat ng gawa niya at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang pamamaraan. Matapat siyang Diyos at hindi nagkakasala. Makatarungan siya at maaasahan. Mapagkakatiwalaan ang mga pamamaraan ng Diyos.
maaasahan ang mga pamamaraan ng Diyos. Bakit? Example, anong sabi ng Panginoon pag nababalisa tayo? Sabi ron, huwag kang mabalisa sa halip. Anong sabi ron? Manalangin ka. Manalangin ka. So, gawin natin, manalangin. Kapag tayo ay dumadaan sa mga sitwasyon ng ating buhay. Mga kapatid, maaasahan natin ang salita ng Diyos. Na dapat, na ito yung isa-isip. Bakit? Ito yung totoo. Ito yung totoo, yung salita ng Diyos. Pang-apat, sabi diyan, marangal na bagay. Isa-isip ang marangal na bagay. Sa mga iniisip ba natin, mga kapatid, napaparangalan ba ang Diyos? Yung bang iniisip natin, sa tingin mo, natutuwa ang Diyos sa nilalaman ng isip mo, sa mga sitwasyong pinagdadaanan mo? Dapat tingnan natin yan. At masusukat natin kung yung iniisip natin ay hindi sa Diyos o sa Diyos, mga kapatid. Kasi pag sa Diyos, akita natin. Napaparangalan, no? Mapaparangalan ang Diyos, natutuwa ang Diyos, mga kapatid. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 3, ito ang may sasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumakain man, umiinom, gawin ninyo ang lahat sa kapurihan o karangalan ng ating Diyos. So, ibig sabihin, kahit pala sa kaisipan natin, pwede nating maparangalan ng Panginoon. Bakit? Kasi, ang tinatanggap natin sa isip natin ay yung mga tamang pag-iisip. Lalong-lalo na kapag ang ating inilagay ay ang salita ng Diyos. Napaparangalan ng Panginoon kasi pinaniniwalaan natin yung sinasabi, yung pangako ng Panginoon sa atin. So, napakahalaga. Sa mga sitwasyong pinagdadaanan natin, ang laman ba ng isip natin, nakakapagbigay ba ng karangalan sa Panginoon? O hindi? Natutuwa ba ang Diyos sa iniisip mo ngayon? Sa sitwasyon dinadaanan mo? Palagay mo, natutuwa ang Panginoon sa iniisip mo? Di ba? Pag tayo may mga sitwasyon, alam mo, lagi pangkaraniwan sabihin na tumigil ka na. Sasabihin ng dyablo, pahinga ka na muna. Pahinga ka muna sa mga ginagawa mo. Excuse ka, may problema ka eh. Pahinga ka muna. Huwag ka muna sa ministry. Pahinga ka muna. Yan ba sinasabi ng Panginoon? Di ba? Pag ang mga kaisipan na magpapatigil sa iyo sa Diyos, hindi na po yan sa Diyos. Hindi na po yan sa Diyos. O unti-untiin tayo ng kaaway. Kung hindi tayo magiging aware sa mga tinatanggap, pinaniniwalaan natin, sa mga iniisip natin. Kaya napakahalaga na makita natin ito. Isa-isip ang marangal na bagay. Isa-isip natin, ito bang iniisip ko at pinaniniwalaan ko? Napaparangalan ba? Natutuwa ba ang Diyos sa iniisip ko? Kung hindi, hindi po yan galing sa ating Panginoon. Panlima, isa-isip ang matuwid na bagay. Kasi sabi roon, matuwid. Isa-isip nyo. Lagi nyo isa-isip. Totoo, kapuri-puri. Matuwid. Sabi roon. Matuwid na bagay. Isa-isip ang matuwid na bagay. Mga kapatid, pinipili ba natin ang ipinapasok natin sa ating mga kaisipan? Matuwid ba o tamang bagay ba? O hindi? Ang sabi sa Micah chapter 6 verse 8, sumagot si Micah, tinuruan tayo ng Panginoon
kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid. Pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon. Yung mga itinuturo ng Panginoon, yun ang dapat na ilagay natin sa isip at yun yung ating gawin. Kasi kung ano yung mga nasa isip natin, malimit ito yung nagpapatakbo sa atin, sa mga gagawin natin, sa mga desisyon na gagawin natin sa buhay. Nagsisimula sa pag-iisip natin. Pag pinaniwalaan natin, magkakaroon na tayo ng tinatawag na paggawa, aksyon sa pinaniniwalaan natin. Kaya nga, sabi ng salita, ano yung matuwid? Tinuruan tayo ng Panginoon. Kung ano mga dapat nating gawin kapag dumadaan tayo sa mga sitwasyon ng buhay. Ang kailangan, isa-isip, i-apply natin sa buhay natin. Yung mga sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, isa-isip ang matuwid na bagay. No? Balikan natin yung Joshua chapter 1 verse 8. Ano ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8? Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan, isipin mo, pag-isipan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi roon, araw at gabi, para malaman mo kung paano mo matutupad na mabuti ang lahat ng nakasulat. Kung gagawin mo ito, uunlad ka, magtatagumpay ka. So, napakalaga mga kapatid, na ang iniisip natin ay yung tinatawag na matuwid na bagay. Ano yung matuwid? Yung itinuturo ng Panginoon. Ang Diyos ang matuwid. Ang itinuturo niya, lahat ay puro matuwid na bagay. Na gusto ng Panginoon, yun yung ilagay natin sa isip natin, bulayin natin, at yun yung ating igawa. At sabi diyan, ano mangyayari? Magtatagumpay ka, sabi ng Panginoon. Pag tama ang iniisip, tagumpay ang mararanasan natin, mga kapatid. Pang-anim, isa-isip ang malinis na bagay. Isa-isip ang malinis na bagay. Malinis ba o marumi ang ating iniisip sa panahon ng mga problema? Maraming pwedeng sabihin doon sa marumi. Bakit? Di ba, may mga tao, sabi nila, o ikaw, bakit ka nakulong? Kasi, meron kaming pangangailangan eh. Kailangan ko ng pera. Kaya ako nagawa ito. Marumi yung kanyang inisip na bagay para tugunin yung kanyang pangangailangan. At meron nga, di ba? Nagpapakamatay. So mga kapatid, tingnan natin ano yung mga tinatanggap natin sa isip natin. Nag-uudyok sa atin na gawin natin. So sinasabi dito, isa-isip ang malinis na bagay. Bakit po? Napakahalaga nito. Santiago chapter 3 verse 13 to 17. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. 14, kung merong pagkainggit, ano tawag yan? Pagka makasarili, naman ang umiiral sa inyong puso, huwag niyong ipagyabang na meron kayong karunungan. Dahil pinasusisinungalingan ninyo ang katotohanan. 15, ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo at hindi sa banal na espiritu. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit, pagkamakasarili,
naroon din ang kaguluhan sa lahat ng uri ng kasamaan. Verse 17, ngunit ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. So makikita natin ang epekto kapag ang iniisip natin ay yung malinis, yung tama, may epekto yan sa buhay natin. At nakita natin dyan, nagre-reflect eh. Kung anong nasa isip mo, nagre-reflect yan sa atin. Di ba? Kung galit ka, di ba? Ano yan eh, pag nagsalita ka, may mararamdaman, galit ka. Pag galit ka, nararamdaman yan. Pag kumilos ka, nararamdaman yan, mga kapatid. Nagre-reflect yan. Kung ano nilalaman ng iyong isip. Kaya pero kung tama yung nilalaman ng isip mo, magre-reflect yan. Kung pinaniniwalaan mo salita ng Diyos, magre-reflect yan. Sa kabila ng mga sitwasyong pinagdadaanan natin, may kapayapaan ka. Meron kang pag-asa. May pananampalataya ka. Nagre-reflect yan sa atin. Kaya nga sabi, ano ba yung iniisip mo? Malinis ba? Marumi ba yung iniisip mo sa sitwasyong pinagdadaanan mo? Di ba? Ano yung marumi? Di ba? Pagka lagi naman, pagka tayo may sitwasyon, sasabihin ng kaaway sa atin, tumigil ka na. O, di ba? Marumi. Ang dyablo, maruming maglaro. Marumi yung kanyang mga payo. Last, isa-isip ang magandang bagay. Sabi mo, magandang bagay. Pastor, meron nga akong sitwasyon eh. Ano bang maganda? Alam mo, minsan pag may sitwasyon ka, minsan nalilimutan mong anak ka ng Diyos. Nalilimutan mo na ang Diyos kasama mo. Ano bang magandang bagay na meron tayo? Simula na si Jesus ay tinanggap natin bilang Panginoon tagapagligtas, basahin natin ang Jeremiah 29:11. Anong sabi sa Jeremiah 29:11? Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo, hindi sa kasamaan ninyo. Plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. May mga times na parang nangangapa tayo, lalo na kapag may mga sitwasyon tayo. Hindi natin alam yung ating gagawin. Pero alam mo, merong isang mabuting bagay na dapat isipin. Na ang Diyos, meron ng plano sa buhay mo. Ang Diyos, may plano na sa buhay natin. Kahit ano nangyayari, ano man sitwasyon yung pinagdadaanan natin, may plano pa rin ang Diyos sa buhay natin na maganda, mga kapatid. Parang di ba? Pag nagpatayo ng magandang bio building, nakikita mo yung blueprint, ang ganda-ganda eh. Wow, ang ganda naman, ang ganda nito pag nagawa. Pero pag ginawa yon, ang pangit eh, ng simula. Ang hirap ng simula. Pero dahil tuloy-tuloy lang ang paggawa, andyan yung huhukay ng malalim, andyan yung magpapagod ka, maghihirap, magle-labor. Ang daming hirap. Pero pag nagpatuloy ka, at makikita mo, isang araw, buo na yung bahay na maganda, buo na yung building na maganda. Kasi, akala natin yung mga pangit na nangyayari sa atin, ay parang wala siyang kinalaman sa plano ng Panginoon. Meron pong kinalaman yun sa plano ng Panginoon. Kaya nga, unang-una, meron ng plano ang Diyos na maganda. Pero ano yung ginagawa sa atin ng Panginoon? Kala ko ba, Lord, i-bless mo ko?
Bakit ngayon? Wala pa akong bahay. Bakit ngayon? Wala pa akong lupa. Gusto ko, Lord, magkaroon naman ako. Di ba? Ganyan tayo mag-isip. Lord, sabi mo, alam ko, wala pa akong trabaho hanggang ngayon. Pero alam mo, unang-unang binabago ng Panginoon, yung ating mga pag-uugali. Di ba? Nangako ang Panginoon sa bansang Israel, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Yung lupa na yon ay isang lupa na masagana. Napakaganda. Pero saan dumaan ang bansang Israel? Sa ilang. Bakit? Doon sa ilang, lumabas ang mga tunay nilang ugali. Galing sila sa Egypt. Laking Egypt sila. Sa mahabang panahon, isip Egypt sila. Ugaling Egypt sila. Para bang content, ano na sila? Parang ang Diyos nga, nawala sa buhay nila. Kasi okay yung buhay nila sa Egypt. Sabi nga, pagdating nila doon, sabi ron, buti po, sa Egypt, nakakakain ako nito. Dito, wala akong makain. Sa pasimula, naglalakad pa lang sila, ha? Naglalakad pa lang sila papunta ron. Nagre-reklamo na sila. Alam nyo, kaya inaalaw ng Panginoon, dumaan tayo sa mga sitwasyon, ano ang lalabas doon kung ano pa yung nasa puso natin. Madali kasi magsalita. Alam nyo, masusubok kung ano yung lalabas sa bibig natin. Pag sinabi mo, ako, kahit anong mangyari, sa Diyos ako. Alam mo, dadating ang isang pagkakataon sa buhay mo. Ilalabas ng Panginoon niya sa iyo. Si Pedro, sabi ni Pedro, Panginoon, handa akong mamatay sa iyo. Handa akong mamatay sa iyo. Sabi ng Panginoon, ha? Pedro, 3 beses mo kong ipagkakaila. Nangyari ba? Kasi aalisin ng Panginoon ang lahat ng pagtitiwala mo sa sarili mo. Kaya nga, number 1, nakita ko, unang-una aayusin ng Panginoon yung ating isip, yung ating mga pag-uugali. Kung paano tayo mag-respond sa mga problema. Aayusin. Alam nyo, minsan natanong ko, Lord, parang ang natatanggap ko message about sa mga sitwasyon na dapat kasi gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng tinatawag na nagtatagumpay tayo sa mga sitwasyon ng buhay. Kasi andito pa tayo sa mundo. Hindi natatapos ang laban, mga kapatid. Natapos yung problema mo noong nakaraan taon, may problema ka, nasulit, praise the Lord. Pero nagtataka ka, itong taon na ito, may dumaan ka na naman problema. Nasa mundo kasi tayo. Kaya dapat gusto ng Panginoon, master natin yung problema. Alam natin ang gagawin natin. Kung ano ang gagawin natin kapag umaharap tayo sa mga problema. Tayo laging lumalaban, nagtatagumpay sa bawat sitwasyon. So mga kapatid, tandaan natin yung mga sinasabi ng Panginoon. Mga itinuturo sa atin ng Panginoon, sabi sa Mika, tinuruan tayo ng Panginoon kung paano mga gagawin natin. Ang tanong, yung ba yung isinasa isip, yung ba yun, yung ina-apply natin kapag nasa mga sitwasyon tayo. Kasi binabago tayo ng Panginoon. Patuloy tayong binabago ng Panginoon. Marami pang bagay na binabago ang Panginoon sa atin. Laking mundo tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon matyaga tayong binabago. Kaya talagang matutunan natin yung itinuturo ng Panginoon sa mga bagay na pinagdadaanan natin, mga kapatid. So ano po yung nais ng Panginoon na matutunan natin sa umagang ito? Sa mga panahon ng problema at pagsubok sa ating buhay, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng tamang response, tamang pag-iisip, maka-Diyos na pag-iisip sa mga sitwasyong pinagdadaanan natin, mga kapatid. Ano po yung challenge ng Panginoon sa atin sa umagang ito? Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, huwag niyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundo. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan
ng pagbabago ng inyong kaisipan para malaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Mga kapatid, pag nabago ng Panginoon, nagbabago tayo ng isip sa Panginoon. Sabi rito, makikita natin ng malinaw kung ano ang tama, mali, kung ano ang mabuti na gusto ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Totoo po yung narinig namin sa umagang ito. Hindi lang sa panlabas may laban kami, higit sa lahat, may laban pong nangyayari sa aming kaisipan, Panginoon. Salamat dahil tinuturuan mo kami ngayon paano kami magre-respond sa mga sitwasyon na meron kami sa pamamagitan ng aming pag-iisip. At ito yung sinasabi mo sa amin sa umagang ito. Hindi ang mga negatibo, hindi ang mga pangit, hindi mga haka-haka o mga sinasabi lang ng mga tao, Panginoon, ang aming isipin, Panginoon. Kundi ang isipin namin ay mabuting bagay. Isipin namin ang totoong bagay. Isipin namin ang kapuri-puring bagay. Isipin namin ang magagandang bagay, Panginoon. Isipin namin ang matuwid na bagay, Panginoon. Upang sa gayon, O Lord, magkakaroon kami ng mga tamang aksyon ng buhay namin. Tamang laban na meron po kami sa aming mga sitwasyon, O Lord. Panginoon, salamat, Panginoon. Salamat sa karunungan na binibigay mo po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesus, ay aming inaalis, winawasak, dinudurog ang lahat ng mga inilagay ng kaaway na kaisipan, masasamang kaisipan sa amin ngayon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ito ay aming inaalis ngayon sa pangalan ni Jesus. Mga negatibo, mga kaisipan na ninanakaw yung aming kapayapaan. Yung sinisira yung aming pag-asa, Panginoon. Pinapatay yung aming pag-asa. Winawasak yung aming pananampalataya. In Jesus' name. At pinapatupad namin ang kalooban mo sa umagang ito. Na ang aming isa-isip ay ang mabubuting bagay, kapuri-puri, matuwid, maganda, marangal, Panginoon. Ito po yung nais mo na maging laman ng isip namin. Kasi ikaw ang aming Diyos. May Diyos kaming totoo. May Diyos kaming buhay. May Diyos kaming kasama namin. Natutulong lagi sa amin. Na nagsasabi ng iyong salita, kayo ang aming ever-present help in times of trouble, Panginoon. In times of need, ikaw yung laging kasama namin, Panginoon. Kaya pwede, meron kaming karapatang mag-isip ng maganda sa mga pangit na nangyayari sa buhay namin, Panginoon. Salamat po. Inaanyayahan namin ang banal mong Espiritu sa umagang ito. Na siya nga po tumulong sa amin ngayon na mabago, mapalitan ang mga pangit na nilalaman ng aming isip. At itatag, Panginoon, ang kalooban mo, O Diyos na ito, sa mga pag-iisip namin. Lord, sa umagang ito, i-restore mo, Panginoon. Lord, patuloy kong pinapatupad ang restoration ng kapayapaan
sa umagang ito sa isip at puso ng bawat isa. Restoration ng pag-asa, restoration ng pananampalataya, Panginoon, O God. Na kahit anumang laban na meron kami, Panginoon, patuloy kami, O Diyos, na mamumuhay na puno-puno ng pag-asa. Salamat po sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin